Sino yung si Duterte? Oh. Hindi nanalo si Duterte kung hindi suportahan ng ng loyalista. You know, nag-landslide ng loyalista during the election of 2016 ni kagalang-galang na gwapong Duterte. Yung sinasabi nilang gwapo. Pero yung mga pag-speech na 6 months na mawawalang drugs. Mawawala ng drug. Walang corruption. But 6 years, merong accomplishment naman eh. 6,887 ang pinatay ng mga inosente sa droga. Bakit sila natatakot ngayon na pinagsisihan daw si Bibi? Si Bibi hindi nakikialam yan. Kadami-dami ng problema. Dumating ang bagyo, bibisita ng mga victims ng mga napinsala sa bagyo. Mamaya may problema naman. Yung paano niya i-monitor yung mga multi-infrastructure na kanya. Mga farmers. At dami. Pati linggo nagkukanyan. Lumalakad yan. Wala siyang time na mag-chismis yan. Wala siyang panahon. Mga kababayan, na-miss natin si Sir Ricky Sindayen, ang Political Affairs and Security sa SBMA. Finally, na-appoint siya ni BBM. And ngayon, kasama natin siya after ilang months na hindi natin siya nakita. So, mga 2 years na. Sir, kumusta po kayo? Mabuti naman na medyo bumabata. Oo nga po eh. I'm 81 years old this year po. Wow! Amazing. Still strong, sir. And healthy. Oo. Sir, first of all, ano po yung masasabi nyo na finally na-appoint po kayo ni President BBM, and of course, dahil po sa trust and confidence niya po sa inyo? Well, I was surprised because I've been waiting for to be appointed, but luckily they decided to appoint me as a Political Affairs and Security sa Subic Bay Metropolitan Authority. Eh, maganda naman doon. And I was surprised na maganda palang Subic. And everybody knows that that Subic Bay is one of the popular tourist spot around the world, and also a strategic base ng Amerika. Ayan. Sir, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ano po ang masasabi nyo sa mga pinapakalat ng DDS na ginamit ng Marcos ang mga Duterte para manalo si Pangulong Bongbong Marcos as President? Mga konyan, mga fake news yan, mga lentik na yan. I was with BBM since he entered the politics. Yan, hindi siya gumagamit ng ibang tao. May karismang tao sa mga Marcoses, yung mga ginawa nilang kabutihan ng bayan. Alam natin yan. Maski magtanong kayo yung mga walang bahay nung araw. For example, yung bagong baryo, yung dagat-dagatan, binigyan ng mga pabahay nung araw. Ngayon pinagpapatuloy naman ni BBM. Ilan ang pabahay ang ginagawa niya? All over the Philippines po. Balanga, etc. Ngayon meron naman sa Subic. Will rise soon sa Subic. Yan ang mga pangarap niya. Paano ginamit yan? Nanalo yan because of the raming loyalista dyan. Iglesia will support him, etc. Sino yung si Duterte?
Hindi nanalo si Duterte kung hindi suportahan ng ng loyalista. You know, nag-landslide ng loyalista during the election of 2016 ni kagalang-galang na gwapong Duterte. Yung sinasabi nilang gwapo. Pero yung mga pag-speech na 6 months na Mawawalang drugs. mawawala ng drug, walang corruption. But 6 years, merong accomplishment naman eh. 6,887 ang pinatay ng mga inosente sa droga. Kaya ngayon, yung mga victims ng mga droga, nag-appeal sila sa ICC. Yan ang alam ko. Which, nakikinig naman ako yung mga investigasyon ng Congress. Dapat sagutin nila yan. Bakit sila natatakot? Katulad yan, hinuli si Duterte, pinagsisisihan si Pangulong Marcos. Sino kumuli? Interpol, hindi ba? With the assessment of, kung hindi ako nagkamali, yung inassist lang ng Philippine National Police. Yung pinakamagaling na ngayon PNP chief. Hindi totoo, sir, na nanalo si PBBM dahil sa mga Duterte. I don't think so. I don't think so. Hindi rin totoo na ginamit ang mga Duterte, ng mga Duterte. Paano magagamitin yun? May balwarte ng mga Marcoses. Yung loyalista lang, registered loyalista, is over 10 million. Ang loyalista, diehard yan. Hindi nanalo si Duterte kung hindi sinuportahan ng loyalista. Opo. Pero nagkamali sila raw. Oo nga po, marami po akong naririnig. Sir, ano naman ang masasabi nyo sa kulong ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Sinasabi po kasi nila na may kinalaman si PBBM sa pagdukot kay Duterte sa ICC. Alam mo yan, bago magpresidente, may warrant na pala yan. Alam natin yan. Noong 2004 pa, kung hindi ako nagkakamali, yung mga issue yan. Iniimbestiga na yan. Minomonitor na yan. Kaya, nagreklamo kasi yung mga victims. Alam natin, sa atin, kababayan ko. Nakikita naman natin yung mga news na nagreklamo ng mga victims, mga parents yan sa ICC. Kasi dito sa Pilipinas, hindi sila inaasikaso. Kasi dito sa Pilipinas kasi, ang alam ko, kung wala ka ng pera, walang hustisya. Kasi wala kang pera magbabayad ng abogado. Di ba? Yan ang alam ko. Yan ang opinion ko lang. Nagreklamo yata ng mga victims through the help of my idol, Sunny. Sir, I salute you. My snappy salute to you, sir. Tinulungan mo sila. Yung mga victims na nagreklamo sa ICC. Bakit sila natatakot ngayon na pinagsisihan daw si Bibi? Si Bibi hindi nakikialam yan. Sinasabi nila na si PBBM ang utak na nagpadukot kay Duterte. Paano utak yan? Interpol saka yung ICC ang na nalaman naman lahat. Paano dinukot? In-arrest kasi may warrant of arrest ng ICC. Simple lang. Simple lang yan. Alam nyo mga kababayan, si BBM hindi nakikialam na ngayon. Kadami-dami niyang problema. Dumating ang bagyo, bibisita ng mga victims ng mga napinsala sa bagyo. Mamaya may problema naman. Yung paano niya i-monitor yung mga multi-infrastructure na kanya. Mga farmers. At dami. Pati linggo nagkukanyan. Lumalakad yan. Wala siyang time na mag-chismis yan. Wala siyang panahon. Ako nga po,
Ako po, I've been with the Marcos family, including BBM. I wasn't connected to the office of the president na empleyado ngayon doon. Ako pa nga nahihirapan ako makausap sa kanya kasi kadami-dami niyang wala siyang panahon. Ang dami. Pero mo kung minsan appointment niya, 3 ang sorties niya na event. Pupunta sa Zambales, pupunta kung saan-saan. Kaya kung ako lang naawa ko sa kanya Naawa ko sa kanya kasi alaga ko yan. Matagal akong gwardiyan yan. Ngayon lang, ako nga, hindi ka makalakapit, hindi ko mahanap kung saan siya nagpupunta. Kaya wala siyang time, kaya hindi nila pwedeng sabihin na siya yung utak ng pagpapakulong kay BBM. Wala siyang time na ako dyan, hindi siya nakikialam dyan. Ang gusto lang ng mga tao, justice. Kaya nagreklamo sila sa ICC, nagkonekta sila sa Interpol. Interpol naman ang nagkuhan dyan Ano pang masabi nyo? Kung talagang wala siyang kasalanan, ang ICC is International Court yan. Ngayon, wala tayong magagawa. Nakakulong na siya dun Sa tingin mo, sir, makakalaya pa ba siya? At anong masasabi nyo sa mga bayad niya, sa mga abogado niya, sir? Alam niyo, nag-hire si Sara, ng Duterte, ng mga pinakamausay na abogado all over the world. Ewan ko kung taga-san si Kaufman. Alam mo ba kung magkano binabayad yan? Bilyon. Saan nila kinukuha yung pambayad nila? Di kwarta ng taong bayan ang alam ko yan. Pero mo bilyon ang binabayad yan. Tapos isa pa yan. Kung ano-anong bati ko sa mga yan, it's up to the ICC to decide. Pero palagay ko, makukulong siya doon, palagay ko lang makukulong siya doon siguro, lifetime na, baka doon na siya mamamatay. Yan ang kuwang ko lang, na analysis ko lang po yun. Pero idol ko pa rin si Duterte, kasi marunong siyang pumatay. Marami, inamin naman niya. Inamin naman niya sa investigation sa Congress. Narinig natin lahat yan. Na inutusin na pumatay siyang magpapakulong. O ngayon, di ba, i-record niyo yung mga recording niya sa mga statement niya. Kayo mga pulis, kung magkamali patay nyo, akong bahala, akong mapapakulong. O ngayon, yun, inaminan niya yun. O, di, guilty siya. Ngayon, bahala na maghusga ng mga judges dun sa ICC. Pero palagay ko, hindi na siya makakaon. Ang daming ebidensya. Ang daming ebidensya, pati yung mga death squad leader niya. Anong pangalan yun? Si Macanya. Las Cañas, Arturo. Las Cañas, saka si Mutabato. Di ba? Pero mo, nag-oath-taking sila sa Congress, sa Senado, na pinawalan nila lang, binabayaran sila para papatayin. Anong masasabi nyo sa mga DDS na patuloy pa rin naniniwala sa mga statement ni Duterte na wala siyang kinalaman sa drugs, sa EJK? Ang nagsasabi lang po yan, mga nasa kapitbahay niya sa Davao. Outside Davao, meron ba? Meron ba? Wala. Katulad, for example, nagpunta si Sara sa Australia. Anong bisita niyo? Nilangaw. Saka kung ako lang, para sa akin lang, dapat harapin nila yung mga reklamo sa kanila para ipapaliwanag nila sa taong bayan na sila ay hindi gumawa ng karadumal-dumal ng corruption, saka killings. Yun lang naman ang inaantay natin bilang Pilipino, hindi pa po?
Opo. Yan lang, harapin mo yung problema mo. Ito. I was there last week. I believe June 25 po. Sa Kapas Tarlac, sa Camp O'Donnell po. I was there. I represent the SBMA to witness yung nakumpiskang 10.8 billion na shabu ng one fishing boat arrested by the PDEA. Dinala sa Kapas, nagpunta si BBM doon para sunugin. Pero man, laking pera yun ng 10.8 million. Billion. Ay kung ang Duterte, si Pulo nga nagpuslate ng nagpuslate nga ng droga nung araw. Walang nakitang sinunog ang mga Duterte? Wala akong nakitang sinunog. Sinunog nila siguro sa sa bulsa nila, ganun. Wala akong nakita. Look at BBM now. Lahat na mahuli, sinusunog yung mga droga. Kasi para walang mapipinsala ng mga kababayan natin. Tignan mga utak niyan. Nagmamalasakit yan. Ang laki-laking pera, 10.8 billion. Kung inismagan ni BBM yun, di mayaman na ako. Nandun ako noon sa Kapas Tarlac po, June 25 po, sa Camp O'Donnell. Ito po, nalalaban ninyo, nawawala yung mga drugs noon. Sabi nila, stop. Sino nagbebenta? Di ba, ewan ko kung I'm positive na nag-spot drug test yung mga empleyado sa Davao. Ilan daw nang nag-positive. Yan ang balita, hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam kung fake news yun, pero yan ang nagkalat na balita. Di ba po? Ngayon, during the term of Duterte, may nakita pa tayong sinunog niyang itinapon niya sa sa dagat. Hindi. Ang tinapon niya sa dagat yung namatay, yung pinatay. Yung sabi ni Matubato. Tingnan mo ang ginagawa ni BBM ngayon, pabahay. Ngayon, issue yung pababa ng bigas. Hindi niya mabibigla yun. Pero sa ngayon po, parang nagsisimula na bumababa na yung presyo ng bigas. Hindi niya ma-solve kagad yan. Kailangan pa another 20 years na magsisilbi siya para maayos siya lahat ng problema ng Pilipinas. Yan ang dream niya. Narinig ko. Na mabibigyan niya mga trabaho ng mga tao, pero hindi mo mabibigla. Katulad niya ngayon, lahat ng mga farmers, binibigyan ng bini, yung fertilizer, binibigyan ng lupa, yung mga intended para sa land reform. Magandang ginagawa ni Secretary Estrella, katulad yung ginawa ng tatay niya, because the father of Conrado Estrella III, yung old, si eyewitnesses, nandun ako noon nung nag-sign sila ng land reform para ibibigay. May batasin na ginawa ni Secretary Estrella noon na kung magsasaka ka ng 10 years, meron kang part na na lupa award, parang ganon, parang reward mo nung araw. Pero ngayon ginagawa ngayon ni BBM saka ni Secretary Estrella. Sir, kung marinig mo, Secretary Dar, may snappy salute to you, sir. Kilala mo ako, sir. Ayan. So, last na lang po, sir, anong masasabi mo sa mga patuloy na bumabatikos kay BBM? Last na lang po. Alam niyo, mga kababayan, yung I'm out of the country for 53 years po. Ngayon lang ko 4 years ko na tumira dito. Napag-aralan ko ang mga sistema ngayon, mga ugali ng tao. Yung nagbabatikos,
Ang definition ng batikos po, ang alam ko, Marites. Saka Marisol. Yan ang alam ko na pag-aralan ko in 4 years that I stay here. Yung batikos, ay nako, tumigil na kayo, tulungan natin si Presidente para uunlad ang bayan. Tama. Ha? Huwag kayong magbabatikos. Tulungan natin, isusumbong natin yung mga katulad yan. I'm going to talk to the Secretary of Secretary of Agrarian Reform. Alam mo, sir, I investigated and I witnessed yung mga binigay mong bin-A sa abono, sir, sa Region 3. Binibigay ng barangay chairman, tapos pinagbibili. Yun lang. Ang suggestion ko lang po, sir, bibigyan na sila ng abono pagka nandyan na yung aabonohan. Ang problema, marami kong kamag-anak pa, pinagbibili, ibibili ng 2x2. Ganon yan. Kaya, sir, isolve natin yung pag-aralin natin mabuti yung yung pamimigay na mga tulong sa farmers po. Kasi sayang yung pera po. Pero bibigyan natin, ipagbibili nila kasi wala raw silang bigas. Kaya pag-aralan natin, bibigyan natin ng abono sa pagkakailangan na mag-abono. Yun lang suggestion ko, sir. And maraming salamat sa mga kababayan na na nakikinig yung mga statement ko. Pero ito po, opinion ko lang po. And my analysis. Yun lang po ang masasabi ko. As one of yung kababayan yung nagmamalasakit kay BBM, wag naman kayo masyadong magpatikos. Tulungan natin siya para yung definition ng bagong Pilipinas. Magbago na tayo po. Alisin natin yung mga old culture natin po. We will look forward para sa ganon magandang kinabukasan ng kababayan natin po. Maraming salamat sa susunod na kuha natin. Marami pa akong sasabihin pero medyo inaantok na ako yata. Sige, sir. Sige po. Next time. Okay. Thank you, Okay Sir po. Ricky Sinday. Okay po. Thank you.